Nasan si Mayor? Dito muna tayo sa ano. Doon sa speech niya, meron siya kasing speech para alam niyo yung buo, marinig niyo. Ito, pasok. Very sorry, hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Kakatapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Walang kakwenta-kwenta. Tingnan ninyo yung pinagsasasabi niya rito. Walang kakwenta-kwenta. Parang grade 1 yung nagsasalita. Of course, nauuna dyan is the DSWD mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually, ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila. Eventually. Word of the day. Pwede bang may timeline yan, sir? Timeline. Kailangan ng mga tao yung timeline. Eventually, pwedeng next year pa yan. Ano ba? Kailan niya eventually na yan? Diyos ko naman. Yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan. Naman, utal ka na naman. Hindi ka na naman ready. Nagpunta-punta ka dyan. Tapos, di mo na naman alam kung ano sasabihin mo. Sa normal, ay nandito naman lahat ng ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan ng sarhan. Pero so far, mukha namang maayos. May mga 2-3 na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon sa tingin namin hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam
dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napag... Isang maganda sanang sinabi mo dito, BBM, ganito. Sa nakikita ko talaga, ginawa ng national government ang lahat ng makakaya nila. Bago pa man dumating itong bagyo na ito, nakipag-cooperate na tayo, coordinate na tayo sa mga mayors dito, sa governors at sa mga LGU, na tayo rito. Binigyan namin sila ng instruction. Ngayon, sa nakita natin, nagpabaya yung mga local government dito sa Cebu. Kaya ganito ang nangyari. We take the blame. Kung ano yung pagkakamali ng local government, yun din ang pagkakamali ng national government. Now, hindi tayo papayag na walang managot dito sa mga pangyayaring ito. Dapat ganyan, di ba? Iimbestigahan natin lahat ng mga nagpabaya sa kanilang mga trabaho. Balita ko, yung mga tao rito, mga mayor dito, nagsipag-alisan, alam naman nila na parating itong bagyo na to, pero itinuloy pa rin nila yung kanilang pag-alis. Iimbestigahan din natin yan. Bakit napayagan yung mga yan? Pangalawa, itong mga nakita nating flood control, hindi niya kinaya yung dami ng tubig. Bakit hindi niya kakayanin yung dami ng tubig? Kaya ako nga gumagawa ng flood control projects at ng mga flood control infrastructure para kahit na papaano hindi dapat maging ganito yung imagine mo kung wala yung mga flood control na yan, paano nangyari sa mga Pilipino, lahat yan namatay. O hindi ba? So ibig sabihin, dito ngayon papasok yung napakagandang panukala ni Chis Escudero na bago aprubahan yung isang proyekto, kailangan kompleto. May feasibility studies, merong reason bakit ganito kataas, ganito kababa yung gagawin ng flood control dyan, bakit ganito, bakit ganyan. Kumbaga, para siyang thesis, ipagtatanggol mo kung bakit ganun yung kailangan at bakit kailangan pondohan yan. Ganyan ang gustong gawin ni Chis Escudero. So ako bilang presidente, ganun gagawin ko. Nakita ko yung mga flood control project dito, okay naman. Kaya lang, bakit hindi niya nahawakan yung tubig? Hindi niya napigilan. May nabalitaan ako dito, may nabalitaan ako dito sa Mayliluan. Yun daw dating daanan ng ilog, binago nila, nilipat nila. Na pwede ba naman yun? Natural na dun dumadaan yung tubig eh. Yung nature ang nag-design nun na ang tubig galing sa bundok kung saan man dito dadaan. Mantakin mo yung tarantadong kontraktor nilipat. Oo, yung tubig dinivert sa ibang daanan. Bakit? Kaya nga nandiyan na yung mga ilog na yan. Yung mga ilog na yun, lalagyan nyo na lang ng mga river wall, flood control walls para at least tumibay, hindi mag-erode yung lupa, hindi umapaw yung tubig. Di ba ganun lang dapat gawin? Inilipat. Yung ngayon, ang nangyari, nung lumakas yung bagyo, dumaan siya doon sa dati niyang dinadaanan. Yung dating dinadaanan ng tubig, yung natural na dinadaanan ng tubig, doon dumaan yung tubig, nasira nga syempre. Masisira talaga yung flood control mo. Kung halimbawa, pa-letter S siya na ganyan. Sisirain niya talaga yun kasi artificial yung ginawa ninyo, yung mismong daanan niya talaga. Ilang dekada ilang daan taon nandun dumadaan talaga yung mga tubig na yan. Kung yun sana yung doon kayo nagkabit ng mga flood control na mga structures na yan, sana hindi ganito nangyari, sana hindi nasira yan kasi natural yung agos ng tubig, natural.
ginawa nyo ng artificial eh. Ang ina niya, masisira talaga yan. Kaya daw ganun ang nangyari. At doon sa Liloan, doon pa nangyari, doon yung sinasabi kong flood control na yun na ginawa nila ng panibagong daanan ng tubig. Doon po maraming namatay mga bossing. As in, 30 yata yung namatay doon. So kung ako si Bongbong, yung sasabihin ko, iimbestigahan ko lahat yan. Hindi ako papayag na ano lang yan, na ganito lang mangyayari dyan. Dami namatay na tao. May makukulong. Huwag kayo mag-alala. Tutulong ang gobyerno. Gagawin ng gobyerno lahat. Ililipat natin lahat ng mga informal settlers dito sa mga high risk na mga lugar na ito. Bigyan natin silang pabay. Pero sa kabila nun, pananagutin natin lahat ng may mga kasalanan dito. Malakas tong tubig, oo, totoo yan. Hindi may iwasan, oo, totoo yan. Pero ano yan, dapat may ano yan, merong kahit na paano hindi ganito kalaki yung damage. Ganun dapat, hindi kung ano-ano sinasabi. Tandaan dahil iba yung in-expect natin. But Para pinagtatanggol niya pa eh. Pinagtatanggol niya pa yung mga ano niya dito, yung mga tawag dyan. Yung mga local government unit dito, ba't mo pinagtatanggol, ha? Election na ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap